you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus. Yan. Sabay na sabay Kumusta tayo. na po? Sabay na sabay tayo. Yan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Opo. Gandang At umaga tayo sa po inyo ay lahat. salamat din po sa mga kapatiran natin na patuloy po sumusubaybay sa ating gawain, sa ating GMJ. Thank you, Lord. Ayan, bago tayo magpatuloy, Pastor Simple, manalangin muna tayo. Okay. Sige. Sige po, manalangin na tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagmahal po naming Ama, una sa lahat, salamat po muli sa panibago na naman pong pagkakataon na ibinigay po sa amin ni Mr. Dodi para kami po magamit po ninyo sa umagang ito. At pangunahan po ninyo kami, Lord, lahat po, Panginoon, na mamumutawi sa aming mga labi ay mga salitang magbibigay luwalhati sa inyong pangalan. At yun din po, dalangin din po namin yung aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Lord, alam po namin na ang karunungan din po, hindi lang sa amin, mag-isa ay mga kapatid na kasama namin ngayon. Alam namin, Lord, na umaga pong ito ay meron pong maganda mangyayari sa amin. At dalangin namin, Lord, na pakabuhayin po ninyo yung mga salitang aming pag-uusapan ngayon upang sa ganun po ay maihayag ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, ang araw ngayon ay Saturday. Saturday. Ang tawag nila ay Holy Saturday. So, ano po ba? O yung iba, Black Saturday ang tawag. So, ano po ba ang nais na iparating ng Panginoon sa araw na ito? Yung mensahe po na ipagkakalob niya. So, bago po yun, nais naming awitan muna si Lord. Amen. Nais ko sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais ko sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw, sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Nais ko sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw, sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, hayaan mong awitan ka at sambahin bawat saglit. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, puspusin mo ang puso ko ng banal na pananabik. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik.
So, napakasarap awitin ng awit na ito, siyempre. Hindi, kasi po ay yung pag-commemorate natin ng, siyempre, itong mahal na araw, ano? Yung nangyari sa ating Panginoon ay thank you Lord dahil naunawaan na natin ngayon. Hindi kamukha nung araw na hindi masyado nating naunawaan. Ngayon, yung pangyayari na ang ating Panginoon ay namatay pero muling nabuhay. At yan po ay natala naman sa Biblia. Ngayon, ang nais nating pag-usapan, Pastor, simple yung pagitan ng Pagitan ng kamatayan at ng ng muling pagkabuhay. pagkabuhay. At yun nga yung tinatawag nating Black Saturday. Sa Tagalog ay Ay. Sabado de Gloria. Yun pala yun, Oo, sa Sabado de Tagalog. Gloria. Oo. So, basahin ko muna, Pastor, Okay. simple yung dito sa Gospel of Matthew, sa chapter 27, mga kapatid. Verses 62 hanggang 66. Sa Tagalog po. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at mga Pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Pastor, simple, yung pagkakasabi rito, Sabbath day kung tawagin. Ibig sabihin ay araw ng pamamahinga. Pero makikita natin, kasi yung passage na ito, mga kapatid, it talks about the Pharisees and the chief priests, mga kapatid. Makikita natin na, pumunta nga sila kay Pilate after Jesus' crucifixion. At ang sabi nga rito, ang bangkay ng ating Panginoon ay nailagay na sa libingan. Pero nakakagulat po yung pagpupursige ng mga pinunong pari at saka ano ba yung tawag diyan? Mga Pariseyo na talagang tiyakin na kumbaga i-secure yung tomb ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita natin yung request, yung permission at saka yung execution. Talagang sinabi ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. So, naroon ang kanilang pagtitiyak na kasi may pangamba na baka nga nakawin daw yung bangkay at sabihin muli siyang nabuhay. Kaya pala may mga issue na na yung muling pagkabuhay ay hindi totoo. 'Di ba? May issue na gano'n na hindi totoo kasi ninakaw yung bangkay. Pero nakita ko naman dito, Pastor, simple na tinatakan at tapos mayroon pang bantay. Paano nga mananakaw? Ibig sabihin, yung matinding pagtitiyak nila na huwag mawala yung bangkay ay talagang pinatunayan na hindi ninakaw
at hindi mananakaw, kundi talagang nagkaroon ng himala, nagkaroon ng patunay na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. So ano po ba ang pinaka-mensahe na sinasabi rito? Na ang katotohanan po ay hindi mapipigilan. Opo, hindi mapipigilan ang katotohanan. Kahit na nga po sinikap ng mga pinuno na pigilan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, hindi nila ito napigilan. At sa halip ito ay naging bahagi ng katuparan ng propesiya at plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron pong makikita tayong 5 bagay. Una, dito po sa tinatawag na Holy Saturday. Mamaya-maya po ay isa-isa natin. So yung una, makikita natin, yung dapat po ay merong pagtitiwala sa plano ng Diyos. Pangalawa po ay yung paghihintay na may pag-asa. At pangatlo, makikita natin yung kahalagahan ng panalangin. Pang-apat po ay yung pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. At yung 5 po ay paghahanda sa muling pagkabuhay. So kung meron mang aral na sinasabi rito, ay huwag po nating subukan labanan ang plano ng Diyos. Alam niyo yung mga pinuno na sumalungat sa resurrection ng ating Panginoon Kristo, makikita natin dito ay napahiya. Opo, napahiya sila eh. Samantala ang mga sumusunod sa Kanya, sa ating Panginoon, ay nakaranas po ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kaya ang matinding rito, kumbaga matibay na aral ay makikita natin na ang kapangyarihan po ng Diyos ay talagang hindi mapipigilan. Kahit na sinikap na nga ng mga pinuno nung panahon na yon, hindi nila ito napigilan. So ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mga plano ng tao. At talagang yun ang mangyayari, yung nais ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko na kailangan po may pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ibig sabihin po, kahit minsan hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, dapat tayong magtiwala na may plano ang Diyos para sa atin. Yan po yung, kumbaga, makikita po natin dito na kinakailangan po nagtitiwala tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. At sabi natin yung ikalawa, yung paghihintay na may pag-asa. So tulad po ng mga alagad, makikita natin na naghihintay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. So dapat tayong mga naghihintay sa mga pangako ng Diyos ay meron ding may pag-asa. Hindi tayo dapat mawawalan ng pag-asa. Ganon din naman po sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa panahon natin ngayon, sabi nga bakit mo babagabagin yung sarili mo? Yung alam niyo yung panahon natin ngayon, maraming nag-overthink. Yung ibig sabihin, hindi pa man nangyayari, sobra nang mag-isip, sobra nang mag-alala. Okay naman po na parang ina-assume natin na baka ganito, baka ganon. Siguro po, ang tinuturo lang ay pwede namang, pwede? Maghanda. Oo, i-prepare natin yung ating mga sarili. Huwag yung parang mauuna pa yung pagkatakot, pag-aalala, baka ganito, baka ganon. So tayong mga naglilingkod sa Panginoon, sinasabing kanyang mga anak, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. So kung mangyari man, mga bagay-bagay, parang sa akin po ay di mangyari. Pero kasi kung yun talaga ang loloobin ng Panginoon, wala tayong doon, wala tayong control doon. So ngayon, pansamantala ang sinasabi natin ay kailangan hindi tayo nawawalan ng pag-asa, mga kapatid.
At yung pangatlong sinasabi ko ay siyempre yung kahalagahan ng panalangin. At alam ko naman lahat tayo ay nasa ganung kalagayan ngayon. Lagi tayong nag-aalay ng panalangin, lalo na sa mga panahong mahirap. Kasi po ang panalangin ay nagpapatatag sa atin at nagpapaalala sa atin ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Diba? Pagka tayo po ay nagpipray, ini-offer natin yung ating sarili sa Panginoon, yung ating pagtitiwala, inilalagak natin sa Kanya. So nawawala yung mga agam-agam kasi nasa tayo nasa presensya ng ating Panginoon. Yun yung nagpapatatag sa atin, mga kapatid. At siyempre yung pag-asa natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yun nga naman po ay nangyari na, di ba, Pastor Simple? So ang resurrection ng ating Panginoon Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito yung bagong buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya, yun mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay. At yun po ay nangyari sa ating Panginoon Jesucristo na siyang pinagdiriwang natin sa mga panahon na ito. At mahalaga rin po yung tayo ay manatili sa pananampalataya. Yun po yung mahalagang mensahe dito sa tinatawag nating Holy Saturday. So ang pananatili sa pananampalataya, mga kapatid, ay mahalaga. Kahit sa mga oras ng paghihirap, dapat tayong manatili sa ating pananampalataya at tiwala sa ating Panginoong Diyos. So, yung ilang bagay po na makikita pa natin dito, no? Itutuloy ko na lang, Pastor Simple, para mamaya ikaw na, lahat na. So, ano pa po ba ang sinasabi sa atin sa pagtalakay po nitong Matthew 27? Sabihin nga natin po kanina, ito po ay pagitan ng pagkamatay at muli pagkabuhay ng ating Panginoon. Mahalaga po ang mga talatang ating binasa sapagkat unang-una, ito po ay nililid tayo na alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. It leads us to remember the death of Jesus. Bakit po, mga kapatid? Kasi po ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo ay makikita natin dito na ito po ay sacrifice for humanity's sins. Pagpapakita ng forgiveness and redemption. So kayo mahalagang inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoon. Ibig sabihin ko po ay it is a time for spiritual reflection, gratitude, and renewal. Yun po ang ibig sabihin po natin. Yung Good Friday, mga kapatid, ito ay it is a big deal, especially for Christians. Kaya etong mga panahon na to ay marami po na sabi natin nagninilay-nilay, ba? Marami ang although iba na rin naman yung panahon natin ngayon, di ba? Pastor Simple. Yung iba ang nangyayari ay bonding time din kasi nga ay bakasyon. Maraming namamasyal. Pero naniniwala ako na marami pa rin po yung talagang nagre-reflect sa kanilang pamumuhay. Kasi nga po ay inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Pangalawa, it leads us to praise God. It leads us to praise God. Yung mga talatang ating binasa. Kasi po, yung God's power and sovereignty
ng Panginoon. Makikita natin dito. Nililid tayo to praise for His ultimate plan of salvation. Despite of yung human attempts to stop it. Para bang kahit na may pagpipigil, merong paghadlang sa plano ng Diyos, still makikita natin yung God's power and sovereignty na nililid tayo to praise for His ultimate plan of salvation. Kasi yun naman talaga ang gusto ng ating Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Kaya tuwing mababasa natin yung mga talatang ito po sinasabi sa atin. Hindi lang nililid tayo para ma-remember ang kamatayan ng Panginoon, kundi nililid din tayo para purihin natin ang Panginoon. And also, it leads us to ask for help. It leads us to ask for help because pinapakita rito that even when things para bang out of control, yung plano ng Diyos is still at work. So kaya tayo po ay nalilid to ask for help. So hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na kumbaga gabayan tayo, tulungan tayo sa lahat ng bagay. Pinapaalala kasi sa atin po rito yung ating limitations at saka yung siyempre kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kanino nga po ba tayo dapat tumingin ng tulong? Diba sa ating Panginoon lamang? Sa ating kawalan, sa ating limitasyon bilang tao, kailangan natin yung tulong ng Diyos. Yung kapangyarihan niya na kumbaga pagdating doon sa mga bagay na wala ng control, ang plano ng Diyos ay yun pa rin ang magaganap at mangyayari. Kaya hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. So dito tayo nililid. And isang bagay pa po mga kapatid, it leads us to share the gospel. Sa mga talatang ating binasa, ang pag-aaral po natin ngayon, na mamaya po ay dudugtungan pa ni Pastor Simple, ang sabi po rito ay nililid tayo para ibahagi ang mabuting balita. Sharing the gospel is like spreading the news about Jesus. So, pinapakalat, ipinagsasabi natin ang balita tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang pagsasakripisyo at ang kanyang muling pagkabuhay ayon sa ating binasa, mga kapatid. So, kaya po sinasabi nating nililid tayo na purihin ang ating Panginoon kasi yung sovereignty ng ating Panginoon, pinakita rito, no? Yung Matthew 27, 62 hanggang 66, pinakita yung irony of the Pharisees' plan. Ibig sabihin, parang makita nyo, ito yung nakakatawa rito kasi yung actually yung kanilang plano, ito ay katuparan ng propesiya. Yun ang nangyari po rito. So kaya, it is a reminder of God's power and love na inspire tayo to share the gospel, or rather itong pag-asa din natin with other people. So, yun po yung ilang bagay na makikita natin patungkol po dito sa pagtalakay at ipagpapatuloy po ni Pastor Simple. Thank you, Lord. Yeah, purihin ang ating Panginoon. Salamat, Minister Dodi, at sa napakagandang kapahayagan ng mga salita. Yun sa pagpapatuloy po, ang nakita ko naman po dyan doon sa binasa natin ni Minister Dodi doon sa Matthew 27, sa 62 hanggang 66. Ang bibigyan ko muna dito ng pansin yung mga tauhan na nakapaloob dyan. Unang-una, yung pong mga punong saserdote at saka yung mga pariseyo. Sabi nga po, ano po ba yung mga punong saserdote at mga pariseyo? Sila po yung, ano ang tawag sa kanila? Sila po yung may kaalaman sa salita ng Diyos. Diba? Sa Bible nga, ang huhusay talaga nila.
Sila po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa madalit sabi, di ba sabi nga anong tawag doon? Alam na alam po nila yung Word of God. Kaya lang, ang makikita po natin sa kanila, pero sabi doon, puno sila ng duda at takot. Di ba? Kaya nga doon sa binasa kanina, isipin nyo, alam naman natin na pagkalibingan na, pero isipin nyo talagang ano pang maigi. Sapagkat yung napakinggan nila na ministeryo, di ba sabi, sa loob ng 3 araw mabubuhay. Kaya sabi nila, ay sige, pabantayan niyang libingan. At ano po yung aral doon? Hindi sapat ang kaalaman kung walang pananampalataya. Diba? Yun naman po ang laging binabanggit sa atin. Hindi lang daw po sapat yung kaalaman. Ang sabi doon ay kung walang pananampalataya. Ay di ba, alam po naman natin na saan daw nanggagaling yung pananampalataya natin? Doon sa Roma 10:17. Ang sabi po doon ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi pa, huwag lamang makinig sa salita ng Diyos, kundi isabuhay at paniwalaan to. Di ba? Kaya nga yun po ang laging binabanggit sa atin na bilang mananampalataya, hindi lang daw po ito natin pinapakinggan, kundi dapat daw po ito ay ating isinasabuhay at pinapaniwalaan. Dahil nakalagay sa Bible, di ba? Maraming mga tao talaga na marunong sila. Kaya lang, yun nga, may mga marunong na may mga pagdududa naman. Kaya salamat sa Panginoon sa pakikinig natin ng salita. Ang tanong pa nakalagay dito, ang takot at pride ay nagbubulag sa katotohanan. Diba? Siyempre sila, ma-pride din sila Diba? Siyempre ano ba sabi doon? Ang takot at pride ay nagbubulag din sa katotohanan. Kaya ang buhay natin ngayon ay lagi pong pinupuno ng salita ng Diyos upang sa ganon tayo mamuhay sa katotohanan. Yun po yung una. Pangalawa, yung si Poncio Pilato naman, siya po yung may kapangyarihan pero neutral. 'Di ba? Bakit neutral? Parang ba, 'di ba, pag sinabing neutral, nakikisabay lang. Ay sa Bible nga nakalagay doon pagka daw ikaw ay malahing nga o hindi mainit ni malamig, ang sabi doon sa pahayag, isusuka ka raw, di ba? Si neutral to Sabi dito, at ang pagiging neutral sa katotohanan ay may pagdidesisyon, sa Tagalog, pagdidesisyon din. Ibig sabihin, pag alam mong tama, hindi ka doon sa di ba? Kasi may mga tao na dito lang ako sa gitna. Para bang kung playing safe, ang tawag nga pala doon, Para kung sakaling para sa gitna na lang. Para kung sakali, yung kaliwa, di ba parang madali, dito lang ako sa gitna. Yun sila minsan, sabi nga, alam natin ang katotohanan pero hindi tayo tumatayo para dito. Mahalaga din mga kapatid bilang mga mananampalataya, kinakailang hindi tayo neutral. Ang lagi tayong panig saan? Doon tayo sa katotohanan. Doon po tayo sa salita ng Diyos. Ang katotohanan, di ba yung salita ng Diyos? Di ba marami naman tayong mga kapatiran na nagsishare na anong sabi, di ba, kailan ba yung narinig ko minsan sa isa naming prayer meeting na yung nahuli, tapos parang ang dating yung nanghihingi ng lagay. Pero kaya lang ginawa niya, nakiusap, tapos parang sabi niya, kung hindi makapakiusap, edi tikita na lang. At salamat na naman kay Lord at talagang dahil nanindigan talaga siya na ayaw niya talagang maglagay, awa ng Panginoon ay hindi naman siya tinikitan. Di ba? Hindi natikitan. Kaya ibig sabihin, talagang yung mananampalataya, kinakailangan laging nakatayo ka sa tama. At yung po tayo na pinapakita sa atin. Yung mga bantay, sabi dito, sumusunod sa utos, kaya lang ginagawa nila yung trabaho. At ang aral doon, hindi lahat ng pagsunod ay tama kung mali ang layunin. Diba? Ano pong ibig sabihin niyan? Hindi daw po lahat ng pagsunod ay tama kung mali naman ang layunin. Diba parang halimbawa, ganito ako Diba parang halimbawa sa pang-araw-araw nating buhay, napakahalaga din po niyan. Ano pa? Nagiging bahagi tayo ng maling sistema nang hindi natin namamalayan. Pagka daw po laging lang. Kaya lagi tayong nasaan? Nasa panig lagi tayo ng katotohanan. Sabi nga dito, suriin natin hindi lamang yung ginagawa, kundi suriin ng layunin at katotohanan. Di po ba? Kaya nga tayo, laging nire-remind sa atin ni Lord na yung ating pagdilingkod sa Panginoon ay hindi lang tayo naglilingkod dahil sa iniuutos, kundi naglilingkod tayo sa Panginoon dahil sa tayo ay nagmamahal sa Diyos.
nagmamahal tayo sa Kanya, kaya marapat lamang na sundin natin ang Panginoon sa buhay natin. Di po ba? Kaya nga tayo sa ating ginagawa ngayon, ay tayo nagpapasalamat doon sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, yung ating pagsunod, ay pagsunod ito na nanggagaling sa puso natin. Di ba? Pagsunod ito na dahil sa tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Hindi lang sumusunod dahil tungkulin lang natin. Sipi pagka, halimbawa, yung ating pagdalo, lagi lang iniisip, ay kinakailangan ako yung makadalo, ganito. Parang isang narinig ko doon sa isang pastor nga na sabi nga doon, yung prayer daw, hindi lang yung prayer mo na, Lord, gusto ko po na ako'y laging makaadalo sa gawain. Hindi lang daw po ganun ang prayer. Dapat ang prayer ay, Lord, gusto ko pong makasunod sa inyo. Di po ba? Sipi, pagka nga lamang gusto kong makadalo, di ba? Sipi, maraming taong dumadalo lang pero Parang hindi naman. pwede ka pang mamili. Oo, pwede ka pang mamili. Yun na yung talagang dapat ginagawa. Yun talaga ang Kalooban dapat ni gawin. Lord yun. Amen. Di ba? Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya yun, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy nating pag-aaral ng Kanyang salita, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Kaya nakakasigurado tayo na yung sinasabi ni Lord sa Kanyang pag-gaul, sasabihin ni Lord, anong tawag doon? Yung mga lingkod ko, di ba, na ginawa yung tama, di ba, tatanggap ng reward. At alam ko po na tayo po yon bilang mga mananampalataya. Ano naman po yung libingan? Sabi doon, ang libingan, di ba, nakalagay nga doon, anong sabi doon, mga katangisyado, binabantayan, at ang libingan, ito yung ito yung huling hantungan na nagsasaad na mukhang tapos ng lahat. Di ba? Kaya nga pag sinabing libingan, parang hanggang doon na ang buhay. Pero alam niyo po, alam nating lahat ang katangian ito at kapag libingan ang pinag-uusapan, ang nasa isip ng tao ay sarado na, wala ng pag-asa, tapos na. 'Di ba? Kaya nga Minister Dodi, pag yung mga pag namamatay, anong lagi natin sinasabi? Yun ang pasimula pa lamang ng ang tinatawag na pagkabuhay. Siyempre, yung libingan, hindi naman yun ang katapusan ng buhay. Di ba? Ang sabi dito, kaya nga doon sa teksto na ating binasa, maliwanag na ipinakita na narinig nila ang sinabi ni Jesus. Ano yung narinig doon? Naiwan sa isipan nila ang kanilang narinig. Kaya nga sabi ng mga Pariseo, kaya nga pinabantayan. Ang sabi, narinig kong sinabi niyan, na muling mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya pinabantayan at baka raw nakawin ng bangkay. At ang sabi diyan, may takot sila sa pagharap sa katotohanan ito. Kaya pinabantayan nila ang libingan. Parang alam na alam Diba? nilang, Pastor Simple, parang alam na alam nilang mangyayari talaga. Oo, talagang Tiniyak talaga nila. tiniyak nila. Ano ba ang tawag doon? Tiniyak nila o may duda rin sila ng mga... Kaya nga gano'n na lang, sinabi ng na bubuhayin mabubuhay muli sa ikatlong araw. Kaya nga sabi doon, sa likod ng silyadong libingan, ay may ginagawa ang Diyos. Ang sabi doon, may magandang plano ang Diyos. Ang mga imposibleng bagay sa tao, ay posible naman talaga sa Diyos, di ba? Yung mga posibleng bagay sa ay posible sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang magtatagumpay. Sabi nga ni Minister Dodi kanina, talagang yung plano ng Diyos magaganap at magaganap talaga. Di ba? Na kahit bantayan pa, libingan, talagang magaganap na sinilyuhan naman talaga Di ba? Pero yung plano ng Diyos, na sabi nga na siya ay mabubuhay muli sa pangatlong araw, di ba naganap? At ang sabi pa nga dyan, sa buhay natin, salamat sa Panginoon, talaga namang nagaganap yung kalooban ng Diyos. Ngayon, ano naman ang kaugnayan nito doon sa tinatawag na Black Saturday? Di ba? Kaya nga, ano yung Black Saturday o Sabado de Gloria? Sabi nga, yung binabanggit ni Minister Dodi kanina, una nga, sabi diyan, ang Black Saturday ay isang araw sa kalendaryo ng Kristyanismo. At ano pa? At ito daw pong Black Saturday ay nag-uugnay sa mga kaganapan pagkatapos ng kamatayan ni Jesus at bago ang kanyang muling pagkabuhay. Di ba totoo naman, Minister Dodi? Bakit gitna? Sabado. Di ba? At tapos, Friday. Tapos, Linggo ang muling pagkabuhay. Kaya sabi doon, ang binanggit nga dyan
nag-uugnay sa kaganapan pagkatapos ng kamatayan ni Jesus at bago ang kanyang muling pagkabuhay. Di ba? Liwanag naman talaga. Yung pala yung ibig sabihin ng Black Saturday. At si Jesus ay nasa libingan. Ito ay nangangahulugan ng katahimikan at pagdinilay-nilay. Di ba? Kaya nga ang pag sinabing Black Saturday, ito yung para bang pananahimik, na nagninilay-nilay. Kaya nga yung awitin natin kanina, ano ba yung inawit natin? Habang ako'y naghihintay sa iyong muling Yung po yun ang kahulugan pala ng Black Saturday. Ang sabi diyan, hinihintay nila ang kaganapan ng kanyang sinabi na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Di ba? Kaya nga yung pala yung pinapakita sa atin doon eh. Kaya nga yung mga kaganapan niyan sa Black Saturday, katahimikan sa simbahan, pananalangin at pagninilay, paghihintay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon po, anong aral dito na dapat nating maintindihan? Sa panahon ng katahimikan at paghihintay, may plano ang Diyos. Di ba? Katulad Minister Dodi ang binanggit mo kanina, na pinakita naman doon. Kaya nga sabi diyan, panatilihin ang pananampalataya kahit di pa nakikita ang resulta. Di ba? Hindi lahat ng sagot sa panalangin ay agad nakikita. Iyan daw po'y inihalin tulad sa, di ba, parang yung buto na itinanim mo. Yung butong itinanim natin, di ba, parang nananahimik lang siya, pero sa ilalim tumutubo. Makikita mo lang sa isang araw, pangatlong araw nakikita mo, parang nananahimik eh. Pero sa isang araw, tumubo na yung tinanim mo. Sa pananahimik, Yeah. may nangyayari. Mayroong nangyayari. Di ba yun eh? Kaya nga, di ba sabi nga doon, minsan yung sa ating panalangin kay Lord, parang pag tinignan mo, Lord, bakit nananahimik ka? Parang pag tinignan mo, parang hindi mo yata sinasagot. Pero yung pala yun, may ginagawa ang Diyos na parang katulad nga ng buto na hindi natin nakikita, pero tumutubo pala yun. Kaya, ang panahon ng katahimikan ay pagdinilay para daw po ito, suriin ang sarili at ang ating relasyon sa Diyos. Di ba? Kaya, di ba, minsan pag tayo nagpipray, nananahimik tayo, sinusuri natin na, Lord, di ba, kung tayo may nagawang hindi maganda, di ba, ganun eh. Yung pala yung oras ng ng pagninilay-nilay. At ano pa sabi diyan, sa panahon nga ng katahimikan, para suriin ang sarili at ang relasyon. Ang panahon ng Black Saturday ay simbolo ng pag-asa. Yung pala Minister Dodi, ang simbolo ng Black Saturday ay simbolo ng pag-asa. Ano yung pag-asa? Na mayroong muling pagkabuhay. Di ba? Kaya nga sabi doon, habang naghihintay, ay meron tayong kapag-asahan. Sabi nga doon, hindi patay si Jesus. Siya ay muling nabuhay. Hindi patay si Jesus. Nakatakda na ang kanyang, sabi niya, kahit patay si Jesus, siya ay muling nabuhay. Kahit patay si Jesus, nakatakda na ang kanyang pagkabuhay na muli. Yun nga ang binanggit kanina. Yung sinabi niya na bago siya mamatay, kaya sinabi nga doon sa mga sacerdote na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. At kahit patay ang mga sitwasyon sa buhay natin, may paparating na tagumpay. Yun ang pinakamaganda. Sabi nga kahit minsan, parang ang tingin natin, bakit ganun parang hindi gumagalaw? Si patay eh. Di ba? Parang hindi gumagalaw yung prayer mo. Yung kahilingan mo, parang, Lord, bakit nananahimik ka? Yun nga ang binabanggit dito eh. Kahit patay ang mga sitwasyon sa buhay natin, may paparating na pag-asa. Kaya nga mahalaga yung ating pananampalataya. Kaya ano po ang nais parating sa atin nito? Ano daw po yung ating dapat tandaan? Ang katahimikan ng Sabado de Gloria ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda sa himala ng linggo ng pagkabuhay. Iyon naman pala. Ulitin ko po ito Ang sabi dito, ang katahimikan ng Sabado de Gloria ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda sa himala ng linggo ng pagkabuhay. Kaya nga tayo, lagi natin sinasabi na pagka kung minsan parang yung sa buhay natin parang parang yung ating hinihiling kay Lord, parang Lord, yung kahilingan ko parang walang response ang Diyos, pero hindi natin alam
ang Diyos pala kumikilos. May ginagawa pala sa buhay Ay, natin. sabi nga nung aking nabasa, no, kaya nga mahalaga yung panalangin doon sa mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay. Kasi when you pray, God listens. Amen. And when you listens, God talks. And when you believe, God works. Amen. Diba? Dahil talagang minsan, lalo-lalo na, parang ang gusto lagi ng tao natin, pagka nag-pray, parang makita agad lang, lagi natin ang resulta eh. Pero alam nyo, may mga pagkakataon pala talaga na ang Diyos ay nananahimik para lang, anong tawag daw, sagutin yung mga panalangin natin. Eh ito, di ba? Kaya sa buhay natin ngayon, salamat po doon sa mga pag-aaral ng kanyang mga salita na laging ipinapaalaala sa atin na tayo bilang mga mananampalataya, yung ating buhay ngayon na nakaugnay kay Kristo. Mahalaga po mga kapatid ito eh. Di ba na kahit kuminsan para bang bakit ganun? Parang yung yatang aking yung mga nagaganap sa kapaligiran, di ba? Minsan may pinagpray tayo na ganito. Lord, parang nananahimik ka. Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero yung pala, yun nga, sinasabi nga dito na hindi natin alam, yung pala may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya, ang pag-aaral nga na ito, kaya nga sinasabing itong Sabado de Gloria, ito'y paghihintay. Na simple, sa totoo lang, hindi naman talaga madali ang maghintay. Diba? Lalo-lalo na sa panahon ngayon, ang gusto lagi ng tao pagka naghintay, ang gusto agad ay makita na agad ang resulta eh. Pero yun nga, sa isang banda, na bilang mga mananampalataya ng ating panahon, salamat sa kanyang mga pagtuturo. Kaya nga ulitin ko lang ito ha, ang katahimikan ng Sabado de Gloria ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda sa himala ng linggo ng pagkabuhay. Diba? Kaya itong ating topic, Minister Dodi, na Sabado de Gloria, ito pala yung merong kapag-asahan na sa kinabukasan, merong tinatawag na linggo ng pagkabuhay. Kaya kung sakali man na nakikita natin na yung ating prayer ay parang patay, parang hindi kumikilos, tandaan natin, ang Diyos, siya ay nananahimik para sagutin yung panalangin natin. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. So alam ko pong sa ating pagtalakay, yung mga naunang pag-aaral simula nung Monday hanggang sa araw na ito ay pag-alala itong linggo na ito na sinasabi nating Holy Week. At bukas, araw ng linggo, Linggo ng ang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So, Pastor. babati tayo sa may mga kaarawan. Sino nga ba may kaarawan dyan, Minister Dodi? Si Sister Cristina Gaviria. Gaviria. Anak ni ano yan? Ni Brother Ninong Larry. Larry. At si Brother Uy, Nico si Brother Barrios. Nico. Si Brother Nico, birthday rin. At Sister Fritz Lailo. Sir Fritz. Magnanay sila. Sister Meron palang Colleen ganun, Lailo. Sabay sila ng birthday. Sabay pala lang sila ng birthday. Parang sabay ipinanganak. Hindi naman. Thank you. Happy, 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 happy. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday sa inyo po, mga Yeah. kapatid. Thank you, Lord. Enjoy your day. Oo, sige, Pastor Simple.
Okay, magpipray na po tayo. Thank you, Lord, sa araw na ito. Panginoon, napakabuti po ninyo. Ang araw po na ito ay pinagpala ninyo, itinakda po para muli kami po ay makapag-aral, makinig ng inyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, at muli dalangin po namin ay ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain po lahat ng mga nasa iba't ibang lugar, na mga kapatiran at patuloy na sumusubaybay po sa streaming ng ating GMJ. Thank you so much, Lord. Lahat ng papuri, parangal ay sa inyo lamang. In Jesus' name, Amen. God bless po, God mga bless po, kapatid. mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.